Hello mga kamaestro, welcome back again to our channel. And isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapong ito. At napakaganda ng topic na ating i-discuss. Ito ay nakita ko lamang sa isang FB group. Nagtatanong siya kung magkano ba magpagawa ng floor plan and perspective. So sasagutin natin yan sa hapong ito. Okay mga kamaestro, yung tanong na yon, no, kung titingnan natin, subjective din ng ating sagot. Kasi kung naalala ninyo, sa una kong vlog doon sa Architects Fee, sinabi ko doon na bilang isang arkitekto, dapat ay mangingibabaw ang service rather than making it as a business. While the practice of profession ay mayroon ding character of a commercial business. Pero hindi sa lahat ng oras ay hihindian natin yung mga prospect client na walang kapasidad magbayad. Katulad doon sa mga ibang prospect na mga client na talagang may kayang magbayad. So ngayon, may nagtatanong doon sa isang FB group kung magkano ba daw ang magpagawa ng floor plan and perspective. So, una, ang aking opinion ay kung yan ay lumapit sa isang arkitekto, of course, i-interviewin natin. Taga saan sila, ano ang trabaho nila, para makita natin kung may kapasidad ba sila magbayad ng serbisyo ng isang arkitekto. Pero hindi ibig sabihin na wala silang kapasidad magbayad ng ating serbisyo ay hindi na natin sila tatanggapin. Although, ang exemption sa ating Code of Ethics ay magkakaroon lamang tayo ng free offering ng architectural design services doon sa worthy and civic projects. No? Like yung mga orphanage, yung mga non-profit na kailangan din ng serbisyo natin. So, yan yung mga exemptions doon sa ating Code of Ethics. Pero, pwede naman magkaroon ng exemption as our duty to the society ang pagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sabi ko nga doon sa una kong vlog, titingnan natin ang capacity ng isang prospect client. Meron ba siyang kapasidad na magbayad ng services natin? Pag wala, hindi naman natin sinasabing pro bono, pero maybe we can provide our services in a way na kahit man lang schemes ay makapag-provide tayo sa kanila as a basis ng layout ng kanilang ipapatayo. Kasi halimbawa, sa mga baryo-baryo lang yan, sa mga hacienda lang yan, pero gusto nila talaga may matinong layout ang kanyang bahay, no? So siguro naman makikita natin pagpunta niya sa ating opisina na ang kanyang ipapatayo, for example, ay talagang low cost housing. No? Of course, hindi lang under sa BP 220 na subdivision, pero kung i-consider mo, still it is a low cost housing. So pwede naman natin silang tulungan sa paggawa ng scheme, sketches na yan ay gagamitin sa kanilang layout. Ngayon, kung i-require sila ng building official ng building permit, so then that's the time siguro na you can charge them a reasonable amount ng iyong scheme, and of course siguro yung printing cost ng blueprint and yung payment doon sa magsa-sign and seal. No? Kasi kung mga low-cost housing naman yan, big deal ba yan sa ating mga arkitekto na nababawi naman natin ang commensurate na fee sa ibang mga client na mas malalaki ang pinapagawang proyekto? Siguro naman hindi yan
makakapagbawas ng ating talento na binigay sa atin ng Poong May Kapal. No? So, maybe that's a way on how to give back also to the community to help others in terms of service rather than gaining profit. Sa mga ganong klaseng prospect client. So, client pa rin yan. No? Kahit sinasabi natin na ang ipapatayo niyang bahay, halimbawa, worth 80,000 lang, use of CHB, jealousy, no? At ang bintana niya, for example, ay jealousy lang, or yung pintuan niya ay flash door lang, walang finishes, nakaakibat siya, halimbawa, ng mga low-cost housing, project pa rin yan, client pa rin yan. So, hindi mo kailangan pumili, no? Na kailangan ay ang mga tatanggapin ko lang sa aking opisina ay yung mga mayayaman na pupunta, na kailangan malaki ang aking kikitain. No? So, kung ganyan ang nagiging mindset mo, abay, dapat na kontraktor ka. Hindi ka dapat naging isang arkitekto. Ngayon, on the other hand, mga colleagues, mga subscribers, no? On the other hand, kung yan naman ay pupunta sa'yo at may kapasidad siyang magbayad, halimbawa, ang kanyang ipapatayo or ipapagawang scheme, umaabot na ng 500,000, no? Or even 200,000 or even 100,000 na mayroon siyang capacity to pay. No? Kasi kanina ang binabanggit ko, probably pagsisikapan pa nila yan, gusto lang nila ng layout, pero from time to time bili sila ng materyales, wala naman talaga sila pondo para ipatayo nun. Pero doon sa may kapasidad talaga na may pera para magpatayo ng isang bahay, kahit 300,000, 100,000, pero merong nakalaan sa bulsa, may kapasidad magbayad ng serbisyo natin, doon tayo magcha-charge ng naaayon sa charging ng services ng isang arkitekto. So ngayon, ang tanong, halimbawa, yung kliyente natin ay may kapasidad magbayad. May kapasidad magpatayo ng bahay na talagang maayos ang finishing, maayos ang mga materyales, magarbo ang gusto, at magpapagawa lang sa iyo ng scheme, floor plan, and perspective, at wala pa siyang intention na magpagawa ng complete set of working drawings. Paano mo ngayon sisingilin yon? Of course, kung ako ang tatanungin, dahil meron siyang capacity to pay, meron siyang sapat na kakayahan na yan ay mangyari sa totoong buhay, na magarbo ang gusto niyang proyekto, pag nagpagawa siya ng floor plan or perspective sa akin, of course, ang singil ko sa kanya ay ang percentage fee na umabot doon sa design development. Bakit design development? Kasi kung magarbong bahay yan, hindi ka makakaabot doon sa paggawa ng perspective kung hindi ka dumaan sa schematic designs. Yun ang pinakaunang paraan eh. Schematic designs, bubble diagram, interrelationship of spaces, until such time na umabot ka ng design development at inaral mo na yung mga materyales. Nag-designate ka na ng materyales. Kaya nga sa perspective mo, alam mo na kung ano yung finishing na ilalagay mo. So, hindi ka makakaabot sa perspective pagka hindi ka umabot sa design development. Dahil doon sa design development, makikita ano yung magiging finishes na lalabas doon sa kanyang perspective. Either interior or exterior. So, ang equivalent niyan, kahit floor plan lang ang gagawin ko, and perspective ang gagawin ko, of course, hindi ko naman siya bibigyan ng floor plan na talagang nakakad lang. Ang ibibigay ko sa kanyang floor plan ay talagang presentation talaga ng floor plan. Katulad ng mga ginagamit ng mga marketing tools and ginagawang brochures. And may kasama na dapat na mood board na nakikita niya na doon yung kanyang materials. Kasi umabot na ng design development. Hindi ka hantong sa ganong stage ng design. Hindi ka makakagawa ng perspective na realistic na
kung hindi mo naaral ang kanyang finishes from flooring up to the roofing. So naaayon yan sa singil ng design development dahil natapos mo na ang scope ng design development and ready na siya for the formulation ng construction drawing. So kung ako tatanungin nyo, may kapasidad siya magbayad, malaki ang kanyang bahay na ipapatayo, galante, of course, sisingilin ko siya from the stage of schematic design up to design development phase. Pero kung walang kapasidad magbayad, give it back to the community. That is a part of our service to the community to help others na wala namang capacity. No, ano ba naman yung pagtulong mo sa talagang walang-wala? No, kaya sinasabi ko nga, aaralin mo rin yung kliyente kung talagang siya ay walang capacity to pay. So sana ay lahat ng mga arkitekto, no, hindi lang mag-isip to gain profit on the practice of their profession, but also to give help to the community na talagang walang-wala. No? Kasi kung sa mga walang-wala at umabot tayo sa working drawings din, no, siguro naman kung ang kanilang bahay na ipapataw is 100,000 to 150,000, no, what is 6% to that? No? Maliit pa rin. Pero kaya nilang bayaran. No? Kahit mag-loan pa sila sa Pag-ibig, kaya nilang bayaran. No? So wag tayo palaging magsabi sa mga walang-walang kakayahan ng kliyente na hindi ka makakapatayo ng ganyang bahay kasi ngayon is 32,000 per square meter na pag nagpatayo. O, hindi yan ang mindset ng isang arkitekto. So baguhin natin. Magandang hapon sa lahat at sana'y nakapagbigay na naman tayo ng aral sa lahat, hindi lang sa mga colleagues natin sa industry, ganun din sa mga prospect client na talagang kailangan nating tulungan sa industriya ng ating profession. Magandang hapon.